Hallelujah. 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 She's going to be your interpreter. Yes. Napaka-mabuting bagay na makita kayong lahat na kasama dito. And last night we were amazed. Kagabi kami ay mangha-mangha. Above and beyond what we could Yes. ask or think. Hindi na namin makakahanap pa kung ano pa ang dapat namin hanapin. God truly did His word of pouring out His Spirit on all the flesh that was there. Yes. Ibinuhos ng Panginoon Diyos ang lahat ng kanyang mga biyaya sa lahat ng mga tao na naroroon. I have a few things on my heart I wanted to share this morning and hopefully again this afternoon. At meron akong mga kaunting bagay na nasa sa aking puso na nais kong ibahagi sa inyo hanggang mamayang hapon. All of God's creation have a call of God on their life. Yes. Ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon Diyos ay merong pagkatawag sa Kanya, sa Kanyang buhay. And we know there's only one sin that God cannot forgive, and that is rejecting Him. At meron lamang isang kasalanan na ayaw ng Panginoon Diyos at yun ay ang pag-aayaw niya sa Diyos. We all came into this history of God as body, soul, and spirit. Yes. Okay. At tayo ay pupunta dito sa mundo na ito bilang isang katawan at espiritu. When God comes into our heart, He turns us upside down for Him. Nang siya ay dumating sa ating mga puso, tayo ay ibinilang niya para sa Kanya. So that we can become spirit, soul, and body. Kaya ginawa niya tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Not body, soul, and spirit, Sa pamamagitan ng katawan at espiritu, but spirit, soul, and body. ngunit espiritu, kaluluwa at katawan. So that God can lead us Himself Upang tayo ay mapangunahan ng Diyos para sa Kanyang sarili. by His Spirit. Sa pamamagitan ng Kanyang espiritu. And we put the flesh under, the body under. At may lalagay natin ang ating katawan sa ilalim. Put the soul in submission to His Spirit. Yes. Sapagkat ang kaluluwa ay sufisyente para sa espiritu. So that He said He can cause His face to shine upon us. At magagawa niyang mapaliwanagin ang ating mga mukha sa Kanyang kaliwanagan. So that He can give us His wisdom, His brilliance. Upang ibigay niya sa atin ang Kanyang karunungan at kaalaman. It's His word and His light that we want to shine. Ang Kanyang salita at ang Kanyang kaisipan ay gusto niyang magkaroon ng kaliwanagan sa atin. The word anointing Ang salitang anointing o sa Tagalog ay pagbabahid langis. means a mantle Ay isang covering sa atin, pag-cover. of God Himself. Ng Diyos mismo, It means to shine ang ibig sabihin nun ay pagliliwanag with His glory. sa Kanyang kaluwalhatian. For many years, we used to sing a song, and you probably sang it here. Sa maraming mga taon, kami ay umaawit ng mga kanta at malamang na alam niyo yun dito. Lord, prepare me to be a sanctuary. Panginoon Diyos, ihanda mo ako maging isang sanktuaryo. We really didn't realize what we were singing. Napag-alaman namin kung ano ang aming inaawit. The word prepare means pre, Ang salita ng preparasyon ay kalayaan, means before. yung dati yung nakaraan. Pair means to remove the flesh. Ang pair, ang ibig sabihin ng pair ay alisin ang laman. Is yung the word na preparation. Like pare an apple. Remove the skin from an apple. Katulad ng inaalis mo yung balat ng mansanas. So God wants to prepare us Nais ng Panginoon Diyos na tayo ay handa. and has been preparing us for a long time At tayo ay kanyang patuloy inihanda sa mahabang panahon to be His mighty house of God. upang maging makapangyarihang bahay ng Diyos. And He started building many denominations, At siya ay gumagawa ng maraming mga denominasyon, many families of God. mga pamilya ng ating Panginoon Diyos. The Word said that He gives us tutors and governors
separated, Ang mga denominasyon ay nagkaroon ng mga pagkakahiwa-hiwalay. they're coming forth with mature sons of God. O sila ay lumalago sa ating Panginoon Diyos. So the walls of denomination will no longer hold the Holy Ghost and fire. Yun daw ang nagtitibay na naghahati sa mga denominasyon ay hindi na nararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. As we all rise up in Him, Habang tayo ay pumupunta, lumalago sa Kanya, we rise up above the walls. tayo ay umaakyat doon sa mga walls. And we can become one. At tayo ay maaaring maging isa. We have had differences in our thinking. Meron tayong mga pagkakaiba sa ating kaisipan, Like children, katulad ng mga bata we say, na sinasabi natin, this is mine. ito ay sa akin. You can't have it. Gusto mong magkaroon ka noon. But now we know Pero ngayon alam na natin that the Word of God is true, na ang salita ng Diyos ay totoo and it's His Word, at ang kanyang salita and He's going to perform it. at ang kanyang mga gagawin. So we follow His Word, So sinusunod natin ang kanyang mga salita and it's His truth that sets us free. sapagkat ang katotohanan na magpapalaya sa atin. And one place is the truth that makes us free. At ito ang katotohanan ang katotohanan na siyang nagpapalaya sa atin. So just as a child changes as he grows up, Katulad ng isang bata nagbabago habang siya'y lumalaki, God is forming us into one new man. tayo ay binubuo ng ating Panginoon Diyos bilang isang bagong tao. That one new man is the Lord Jesus Christ Himself that wants to govern this earth through His body. Yeah. Understand? Hallelujah. So as faithful leaders, So meron tayong mga tapat na mga tagapagturo, pinuno, as faithful pastors, bilang mga tapat na mga pastor. our job Ang ating gawain is to train up the children, the young ones in the Spirit, ay sanayin ang ating mga bata na lumago sa Espiritu to be disciples of the living God, upang magdisipulo ng ating buhay na Diyos, that they can come up above the denominational walls that hold them back. upang kanilang mabuwagin ang mga nagdidibad sa mga denominasyon at ating gawin muli. God will not be put in a box. That's right. Ang Diyos ay hindi maaaring ilagay sa isang kahon. Who the Son sets free is free indeed. Kung sino ang pinalaya ng anak ng Diyos ay tunay ng malaya. No more falling back. Wala nang pagbabalik sa dati. No more looking back. Wala nang paglingon sa dati. Even though God is the same yesterday, today, and forever, Ating Diyos ay katulad noon, ngayon at magpakailanman. we have our past that's wonderful Meron tayong dati In Christ. na napakaganda in Christ. sa Panginoon. We have our present that is His gift to us. All the gifts of the Spirit are His presence to us. Ang mga kaloob ng banal na Espiritu ay ang presensya ng Diyos sa atin. And forever, yesterday, today, and forever. He's giving us the prophetic word Binibigyan niya tayo ng mga salitang propesiya to give to the world. upang ibigay sa mundo. We don't want to keep these babies small. Hindi natin gusto na ang mga baby ay maging maliit. We want to raise them up Gusto natin sila'y palakihin so they can go out upang sila ay humayo, and be able to handle the word with excellence. upang may pahayag ang salita ng Diyos ng mayroong kapangyarihan. As pastors and leaders, we don't want to control the babies. That's right. Bilang mga pastor at mga leader, hindi natin gustong kontrolin ang ating mga bata. We want to teach them how to run. Gusto Yeah. natin tulungan silang tumakbo. And the first two letters of God is go. At Yeah. ang dalawang salita ng Panginoon Diyos ay go. It says go out into the whole world and preach the gospel. Humayo ka sa sanlibutan at ipangaral mo ang kanyang salita. God has a word for each and every one of us. Ang Diyos ay merong salita sa bawat isa sa atin. And also each and every one of the little ones in your church. At ang bawat isa sa atin ay merong mga maliliit na mga kapatid-bata sa ating mga churches. The Bible says to seek. The Bible. Praise. Praise and praise. Hallelujah. Thank you. Praise. Jesus. The Bible says to see no man after the flesh. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na hindi tayo dapat na tumingin sa panlabas na
And we want them to see our heart. At gusto ng Diyos na makita nila ang ating mga puso. And our desire as leaders At ang mga naisin natin bilang mga pinuno is to bring Jesus out of them. ay dalhin si Jesus Christ sa kanila. Jesus wants to walk this earth through men and women of God. Nais ang Panginoon Diyos na tayo ay maging mga tao, mga babae at lalaki ng ating Panginoon. And the reason I'm able to stand up here today as a woman and teach today At ang nais ng Panginoon Diyos kung bakit ako narito bilang isang babae ng Panginoon Diyos ngayon, because we're not seeing people after the flesh, we're seeing people after the spirit. It's spirit leading soul and body under. So it's Jesus Christ that leads his body. And there is no male or female in the spirit. walang babae, walang babae at lalaki sa Espiritu. Ang nais ng Panginoon Diyos na makita sa tao na yan ay ang Diyos ay nasa sa Kanya at makita natin kung sino siya sa ating mga puso. I believe he's speaking to all mankind So ako naniniwala na kayo nagsasalita sa lahat ng mga tao to rise up and follow him. na tayo ay tumayo at sumunod sa Kanya. I've seen these beautiful young people with passion to worship God. Nakita ko na ang mga kabataan ay mayroong pagmamahal sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. It's changed my life. Pinagulo ng aking buhay. I was humbled Ako ay nagpakumbaba. to see all of these young people serving God. Na makita ko na ang lahat ng mga kabataan ito ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. We need to raise them up as disciples and send them to America. Yes. Amen. Kailangan natin sila ay palaguin sa espiritual at dalahin sila sa United States of We America. need what you have in worship. Yes. Kailangan daw nila kung ano ang meron tayo sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon Diyos. God is saying we need one another. Ang sabi ng Panginoon Diyos ay kailangan natin ang bawat isa. I love to study words. Nais ko na sabihin ang kanyang salita. And like making bread, we need to need one another. Amen. Hallelujah. Kailangan daw natin ang bawat isa. We have different ingredients, and we put them together, and we make bread. Okay. Sa paggagawa daw ng tinapay, merong mga iba-ibang mga ingrediente. At tayo yung mga ingrediente na yun na pinagsasama-sama upang gumawa ng isang magandang tinapay. And he said we become broken bread, As pour sinabi, out wine for him. as tayo daw ay mga broken bread, mga liminasa na mga tinapay at mga alak para sa Diyos. He said, he that eats my flesh and drinks my blood Sabi niya ay inumin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo. I will raise up in the last days. Siya ay magtatayo sa mga huling araw. He said, I'm speaking words in the spirit realm. Siya ay magsasalita sa spiritual. So many people left him after he said that. Maraming mga disipulo ang umiwan sa ating Panginoong Jesucristo noong sinabi niya iyon. So we don't want to eat your flesh and drink your blood. Hindi namin gusto na kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo. They were seeing him as body, soul, and spirit. Ang pakinig nila kay Jesus Christ ay mali. Ang pinapakinggan nila ay espiritu, katawan, at kaluluwa. God did not call the Apostle Paul to be a murderer. Yeah. He called him to be a father of many. Amen. Tinawag niya si Pablo upang maging ama ng napakarami. So all of us, when we were body, soul, and spirit, Nung tayo ay mga katawan, kaluluwa at espiritu, we lived a wrong life. tayo ay namuhay sa maling kapamaraanan o buhay. And sin, like gravity, was pulling us down. At ang katawan ay napakagrabe na tayo ay ibinabuon at binawasak ang ating mga buhay. And we say to them, you must be born again. At ang sabi ng Panginoon Diyos, kailangan mong ipanganak na muli So they can rise above upang sila, God. upang sila ay tumayo para sa Panginoon Diyos. He said, brethren, Ang sabi niya, mga kapatid, which means born of the same Father. na ang ibig sabihin ay ipinanganak sa
Ama. He said, be not ignorant concerning spiritual gifts. Ang sabi niya ay huwag kayong mga ignorante tungkol sa mga espiritual na mga kaloob. That's in 1 Corinthians chapter 12, first verse. Yan ay nasa unang Korinto, chapter 12, unang verse. The word ignorant means to be willfully blind. Ang ibig sabihin ng ignorante ay sinasadyang kabulagang espiritual. I'll say it again, the word ignorance means Ang salita ng ignorante to be willfully blind. ay sinasadyang maging bulag. That's what happened to Israel At yun ang nangyayari sa Israel. when they denied the Christ. Na kanilang itanggi si Jesus Christ. And they haven't yet woke up. Soon they will. Sa maiksing panahon, sila ay magwe-wake up din. He is saying to us today, Pero sinasabi niya sa atin ngayon, do not ignore the gifts. huwag mong ipagwawalang bahala ang mga espiritual na kaloob. And in those 3 chapters, he lays out what he wants from us as a people of the gifts of the Spirit. And right in the center of the New Testament, he says, brethren, do not ignore the gifts. Sinasabi doon sa Bagong Testamento, mga kapatid, huwag ninyong ipagwawalang bahala ang mga espiritual na kaloob. He said to seek first the best gifts. Seek the best gifts. Hanapin natin ang pinakamabuting espiritual na kaloob. So this afternoon, I'm going to talk about the gifts of the Spirit. Mamayang hapon ay ako'y magsasalita tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. But God wants to fill the whole earth with His glory. Sapagkat gusto ng Panginoon Diyos na ang buong mundo ay mapuno ng kanyang kaluwalhatian. And we cannot do that with the carnal mind. Hindi natin ito magagawa kung mayroon tayong makalaman na kaisipan. We have to be led by the Spirit. Kinakailangan tayo pangunahin ng banal na espiritu. Our soul has to be submitted to Him. Ang ating kaluluwa ay kinakailangan magpasakop sa Panginoon Diyos. And our body put under. At ang ating katawan ay mapasailalim. That's right. To have the mind of Christ, we have to be obedient. Upang magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo, kinakailangan natin tayo ay maging sumunod. The Word of God has height and depth and width and breadth. Ang salita ng Panginoon Diyos ay may kataasan, may kalaliman, may kalawakan. And His glory will be coming to the earth through the presence, the gifts of the Spirit. At ang kanyang kaluwalhatian ay darating sa pamamagitan ng presensya ng mga kaloob ng banal na espiritu. God's called you to be leaders. Tinatawag kayo ng Panginoon Diyos upang maging mga pinuno. It's going to be your choice. Yan ay inyong pagpili. Each of us are free Ang lahat sa atin ay malaya to choose upang makapamili how far we're going to go with God. kung gaano kalayo natin gustong makasama o maglingkod sa Panginoon Diyos. And I'm asking you today to let go of everything and let God be king of His kingdom in your life. Hayaan natin na sa bawat araw na ang Diyos ang maging hari at mga hari ng ating mga buhay. A husband wants to give his wife wonderful gifts when he loves her. Ang isang asawa ay nais niyang ipagkaloob sa kanyang asawang babae ang mga kaloob. And the bride of Christ needs to ask her husband for gifts. At ang asawa ng Panginoon Diyos ay kailangang humingi sa kanyang asawa ang ating Panginoon Jesucristo sa mga kaloob. He received his inheritance from his father. Tinanggap na niya ang kanyang mana mula sa kanyang ama. Almighty God Ang makapangyarihan Diyos gave Jesus everything, sa ating Panginoon Jesucristo sa bawat bagay. and He's giving it to her. At ibinibigay ito ng Panginoong Jesus sa kanyang asawa, ang kanyang mapapangasawa, ang bride. The body of Christ is the bride and the groom in one. Ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mapapangasawa ng ating Panginoong Jesus. We're growing up into Him. Tayo ay pupunta sa Kanya. It says in all things. Sinabi niya na lahat ng bagay. So we're not stopping. Hindi tayo titigil. We're letting go and letting God have our life. Ibibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay. And we're going to believe God for
for the gifts of the Spirit. Ay kinakailangan nating paniwalaan ng Diyos sa mga kaloob ng banal na Espiritu. And this afternoon, I'm asking all of you Ngayong hapon, ako ay magtatanong sa inyong lahat. to open your heart. Okay, doon nabuksan ang inyong mga puso. It's time for the walls of decision. Panahon na upang ang mga mahumahod lang sa mga denominasyon, The walls of thinking our own way. yung mga nagdidivide sa ating mga daan, To rise above and become one with Him. upang tayo ay pumunta sa ating Panginoong Jesucristo at magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ating Panginoong Jesus. He is the same yesterday, Si today, Jesus ay siya na noon, ngayon at magpakailanman. and as God, He cannot lie. At ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. He gave these gifts to us Ibinigay niya ang kanyang mga espiritual na kaloob sa atin as His people, bilang kanyang mga tao and He's not taking them back. at hindi niya ito kukuhanin sa atin. The disciples said in Matthew chapter 24, Ang mga disipulo doon sa Matthew chapter 24, the disciples came to Jesus and said this, ang mga disipulo ay pumunta sa ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya ang mga ito. how will we know when it's the last day? Paano namin malalaman na tayo ay nasa mga huling araw? And the very first thing He said At ang pinakaunang bagay na kanyang sinabi, was to be careful that no man deceive you. Yeah. na kayo mag-ingat na hindi kayo magaya ng kahit na sino. That's There are right. many believers out there that deny the power of God. Maraming mga mananampalataya doon na kanilang itinatanggi ang kapangyarihan ng Diyos. They will tell you to stay away from people that have the gifts of the Spirit. Sinasabi nila na lumayo kayo doon sa merong mga kaloob ng banal na Espiritu. They'll tell you that we're the ones that are deceived. Sinasabi nila na tayo ang mga lalaya. But the Lord will confirm it in your own heart Pero ikukumpirma ng Panginoon Diyos sa iyong mismong puso that the gifts He gives to you are real. na ang binigay ng mga kaloob niya sa iyo ay katotohanan. God is real. Ay ang Diyos ay totoo. He's giving us power everything. Binibigay niya sa atin ang bawat bagay. And all you have to do is say, I want it, Lord. I want what you have for At me. gusto lamang na sabihin natin sa Kanya at gusto niya, Panginoon. At gusto ko ang mga bagay na yan. So we're going to open up our heart before this day is over, and we're going to grow more today. We're going to take another step up. Kailangan natin lumago sa bawat araw, sa mga espiritual na Panginoon, We want the supernatural gifts. Gusto Yeah. natin ang mga supernatural na kaloob na espiritual na Panginoon Diyos. The world is going to demonic witchcraft for spiritual things. Ngayon ang mundo ay pumapasok doon sa mga gawa ng mga demons, sa mga witchcraft, yung mga pangkukulam o mga gawa ng mga demons. But the truth will make us free. Ngunit ang katotohanan na magpapalaya sa It atin. will make them free. Yung mga naroon sa labas ay palalayahin din ng Panginoon Diyos. And you're going to see it with your own At eyes. nakikita mo yan mismo sa iyong mga mata. Because you're going to raise up children for God. Pero kailangan kayo ay mag-alaga ng mga bata para sa Panginoon. That are going to become powerful men and women of God. Upang sila ay maging makapangyarihang mga babae at lalaki ng ating Panginoon. And this whole earth is going to be filled with the glory of God. Upang ang mundo na ito ay puno ng kalulatan ng ating Panginoon Diyos. The Bible said that this mystery has been hidden from the church for ages. Ang sabi ng salita ng Diyos na ang misteryo na ito ay naitago sa maraming mga panahon. But the word of wisdom, Ngunit ang salita ng karunungan, the word of knowledge, ang salita ng kaalaman, the word of wisdom, understanding, ang salita ng pagkaunawa, the gift of miracles, ang mga kaloob na mga himala, the gift of healing. ang mga kaloob ng pagpapagaling, God wants to use these gifts through you. nais na pa ng Diyos na gamitin ang lahat ng mga kaloob na ito para sa ating lahat. It's the greatest adventure of your life to live by faith. Napakagandang adventure ng ating mga buhay ang mamuhay sa pananampalataya. God brought me here. Tayo kilala ng Panginoon Diyos dito. I'm a housewife. Siya daw ay isang may bahay. I have a small home church. Meron akong isang maliit na home church. Just be faithful to God. Kailangan mo lamang maging tapat sa Panginoon Diyos. And there's no end to what He's going to do with your life. Okay? Hindi mo maamaw kung anong
buhay. And He wants to do this for all mankind through you. At nais na itong gamitin sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ninyo. I had a spiritual mother, and He wants to make many spiritual mothers and spiritual fathers. Ako ay mayroong espiritual na ina. As you recall, I said brethren is children of one Father. Meron tayong isang ama If we belong to Jesus. na tayo ay kabilang sa ating Panginoong Jesus. So I'm going to leave this word to you today. So open your heart. So iwanan ko ang mga salita nito sa inyo, at sa inyo mga puso. The Lord said He's going to give us the keys to the kingdom Ang sabi ng Panginoon Diyos ay ibibigay niya sa atin yung susi sa kanyang kaharian. that will open the doors At magbubukas ng mga pintuan that we can have more. upang kayo magkaroon pa ng mas marami. Let's not reject Him. Let's not reject the giver of gifts. Huwag nating tatanggihan ang mga kaloob na espiritual ng Panginoon Diyos sa atin. I'm not saying you won't go to heaven if you don't open that door, because